Ang kwento na ito ay nangyari noong bata pa sina Ren at Ken. Ang pamilya ng magkuya ay bumisita sa probinsya ng Isabela. 14 na si Ren at 12 taong gulang naman si Ken. Matagal silang hindi nakauwi sa probinsya, kaya maaga pa lang ay nagliwaliw na sila. Pagsapit ng hapon ay nag-aya si Ren na maglaba sa may ilog dahil lahat ng lugar ng labahan sa tinitirahan nila ay may gumagamit na. Tumungo ang magkapatid sa ilog. Masayang nagtampisaw si Ken habang naglalaba naman ang kuya na si Ren. Nagkwentuhan din sila tungkol sa kanilang mga karanasan sa lugar noong nakatira pa sila dito. Sa ilog sila madalas maglaro kasama pa ang iba pa nilang mga pinsan. Mamaya ay may nakita silang asul na ibon sa di kalayuan. Namangha sila sa itsura nito at nagtatalo pa kung ano ang tawag dito hanggang sa ito ay lumipad. Patuloy na nagkwentuhan habang naglalaba at naglalaro ang magkapatid. Ngunit natigilan sila bigla nang makakita sa di kalayuan ng isang matandang babae na tumatawid ng ilog. Nagpigil ng tawa ang magkapatid dahil napansin nila na ito ay walang saplot at ang tanging nagtatakip dito ay ang napakahaba nitong buhok. Mabagal na tumawid ang matanda. Nang makatawid na ito ay naglaho na siya sa kagubatan sa kabilang bahagi ng ilog. Balik sa gawain ang magkapatid at ngayon ay kasali na ang matanda sa kanilang kwentuhan. Natapos na si Ren maglaba nang napatingin siya mula sa di kalayuan. Ang matanda ay muling tumawid ng ilog. Ang nakakapagtaka ay galing siya sa parehong direksyon at papunta muli sa kabilang bahagi ng ilog. Bumalik na ba siya kanina? Tanong ni Ren. Kinilabutan ang magkapatid dahil hindi nila napansin kung bumalik man ang matandang babae na ngayon ay tumatawid na naman ng ilog. Tara na, Ken, balik na tayo. Pero teka, ihilang ako. Hayag ni Ren sa kapatid. Doon ni Ren ginawa sa may mga puno na malapit sa ilog. Nang patapos na siya ay biglang may umungol sa malapit. Ang boses ay mababa at malaki na tila galit. Sa takot ni Ren ay napatakbo siya pabalik sa ilog. Ngunit di niya ito pinansin at sabi sa sarili ay siguro baka lang yun. Paalis na sila ni Ken sa ilog nang umulit ang ungol. Nakita ni Ren ang gulat at takot sa mga mata ni Ken, kaya sinabihan niya ito na tunog ng baka lang iyon. Naulit muli ang ungol at sa oras na iyon ay sobrang lakas na nito at tila galit na galit na. Dito ay
tuluyan ng nagtakbuhan ang magkapatid pauwi. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.